Ito pong Estados Unidos ay may kasaysayan at makasaysayan ang panlilinlang iba ang kanilang agenda. Ang katunayan, ang programa nila, ang kanilang interes, ang pangalagaan. Narito tayo ngayon para Unidos na mapanlinlang. Hindi ito tunay na nagbibigay ng oportunidad sa mga mamamayan. Pinapaalala natin sa taong bayan na huwag na muli tayong magpapaloko sa imperialistang Estados Unidos. Pero ano ang ginawa ng Estados Unidos? Siya ay Nandito tayo upang itayo ang bandila ng paglaban, ang makabayang paglaban sa imperialismo at pagbabagsak sa imperialistang Estados Unidos. US troops! US troops! Jump, Edka! Naririto po kami ngayon nagrarally dahil gunita po ng anniversary ng Mock Battle of Manila Bay kung saan yung mock battle nga between sa Spain and US, kung saan yung sa Treaty of Paris, binili ng USA yung Pilipinas mula sa Spain. Tapos pagkatapos nun ay nagkaroon sila ng Peking battle. Tapos ngayon hanggang ngayon makikita pa rin natin yung grip ng USA sa Pilipinas, sa ekonomiya, sa social reforms, Jump, Edka! Jump! Yung issue ng Paksilika na isa sa pinaka nagpapahirap sa mga magsasaka, kumakamkam ng lupa, tatanggalan ng trabaho yung mga magsasaka. So ayun, andito kami, rain or shine, para iparinig sa masanganak pawi sa gobyerno yung pagbabagsak sa imperialismong Estados Unidos. Ang huwad na labanan sa Maynila, kundi atin pong inirerehistro. Yung magbe-benefit lang dito ay ang mga dayuhang kapitalista. Tatanggalan nito ng lupa yung libo-libong magsasaka, milyong pamilya. Atin ang ating tagapagsalita, ang tagapangulo ng bagong alyansang makabayan o pinapanukala na Paksilika ay huwad at walang pinapakitang kaunlaran. Hindi natin kailangan ng military bases o kaya mga EDCA site dahil mas lalo lang tayo netong kakalad ka rin sa gera at mapapahamak na naman yung mga Pilipino. US troops! US troops! Jump, Edka! Ang Paksilika, ang gagastusunon ay tayo. Ang kuryente, gagamitin sa ating bayan. Pangalawa, mangailangan ho yung Paksilika ng mga tonelada na mga katubigan. Ibig sabihin, sa atin din ho kukunin yun. Kita nyo naman sa National Capital Region, ang taas na ng kuryente. Pero sa Paksilika, maglalaan sila ng mura. Di lang mura, libreng kuryente na gagamitin doon. Kasi kung makikita natin, maraming mga bansa ang tumutol sa Paksilika. At maraming bansa ang pwede namang doon ilagay. Bakit sa Pilipinas? Dahil ang Pilipinas ay mayaman sa mga critical minerals. Partikular sa mga nickel na gagamitin para sa Paksilika. Kailangan po mawala yung EDCA sites, unang-una dahil nag-uupat siya ng digmaan sa ibang mga bansa, lalo na sa karibal ng China. Tayo ho yung magiging battleground sa digmaan. Ayaw naman ho natin mangyari yun na tayo walang kamalay-malay, sasabak tayo sa digmaan. Nung nangyari noong 1898. Imperialismo! Para sa kanilang first island chain. Ang mangyayari pa niya ng kanilang AI weapons manufacturing dito sa laban sa mga Kastila.
Magigising na lang tayo isang araw. Puro panlilinlang. Ito pong Estados Unidos ay may kasaysayan at makasaysayan ang panlilinlang iba ang kanilang agenda. Ang katunayan, ang programa nila, ang kanilang interes, ang pangalagaan. Narito tayo ngayon para Unidos na mapanlinlang. Hindi ito tunay na nagbibigay ng oportunidad sa mga mamamayan. Pinapaalala natin sa taong bayan na huwag na muli tayong magpapaloko sa imperialistang Estados Unidos. Pero ano ang ginawa ng Estados Unidos? Siya ay Nandito tayo upang itayo ang bandila ng paglaban, ang makabayang paglaban sa imperialismo at pagbabagsak sa imperialistang Estados Unidos. US troops! US troops! Jump, Edgar! Naririto po kami ngayon nagrarally dahil gunita po ng anniversary ng Mock Battle of Manila Bay kung saan yung mock battle nga no between sa Spain and US kung saan yung sa Treaty of Paris binili ng USA yung Pilipinas mula sa Spain, tas pagkatapos nun ay nagkaroon sila ng Peking battle. Tapos edi ngayon hanggang ngayon no makikita pa rin natin yung grip ng USA sa Pilipinas, sa ekonomiya, sa social reforms, no? Jump, Edgar! Jump! Yung issue ng Paxilica na isa sa pinaka nagpapahirap sa mga magsasaka, kumakamkam ng lupa, tatanggalan ng trabaho yung mga magsasaka. So ayun, andito kami, rain or shine, para iparinig sa masanganak pawis sa gobyerno yung pagbabagsak sa imperialismong Estados Unidos. Ang huwad na labanan sa Maynila, kundi atin pong inirehistro. Yung magbe-benefit lang dito ay ang mga dayuhang kapitalista, tatanggalan nito ng lupa yung libo-libong magsasaka, milyong pamilya. Atin ang ating tagapagsalita, ang tagapamulo ng bagong alyansang makabayan o pinapanukala na Paksilica ay huwad at walang pinapakitang kaunlaran. Hindi natin kailangan ng military bases o kaya mga EDCA site dahil mas lalo lang tayo netong kakalad ka rin sa gera at mapapahamak na naman yung mga Pilipino. US troops! US troops! Jump, Edgar! Ang Paksilica, ang gagastusunon ay tayo. Ang kuryente, gagamitin sa ating bayan. Pangalawa, mangailangan ho yung Paksilica ng mga tonelada na mga katubigan. Ibig sabihin, sa atin din ho kukunin yun. Kita nyo naman no, sa National Capital Region, ang taas na ng kuryente. Pero sa Paksilica, maglalaan sila ng mura. Di lang mura, libreng kuryente na gagamitin doon. Kasi kung makikita natin, maraming mga bansa ang tumutol sa Paksilica. At maraming bansa ang pwede namang doon ilagay. Bakit sa Pilipinas? Dahil ang Pilipinas ay mayaman sa mga critical minerals. Partikular sa mga nickel na gagamitin para sa Paksilica. Kailangan po mawala yung EDCA sites. Unang-una dahil nag-uupat siya ng digmaan sa ibang mga bansa. Lalo na sa karibal niyang China. Tayo ho yung magiging battleground sa digmaan. Ayaw naman ho natin mangyari yun na tayo walang kamalay-malay sasabak tayo sa digmaan. Nung nangyari noong 1898. Imperialismo! Para sa kanilang first island chain. Ang mangyayari pa niya ng kanilang AI weapons manufacturing.
dito sa laban sa mga Kastila. Magigising na